Samantala, volume ng mga sasakyan sa Dagupan City tumaas ng 70% sa pagsisimula ng pasukan ayon sa POSO. Sundan sa report. Sa unang araw ng pasukan kahapon, napansin daw ng Public Order and Safety Office ang mga lugar kung saan nagkakaroon ng build-up ng traffic, partikular sa harap ng mga paaralan. Kaya naglagay pa ng karagdagang road signages ang POSO kaninang umaga, lalo na sa kahabaan ng Tapwak Road kung saan hilera ang mga paaralan dito. 2 signages ang inilagay sa tapat ng Dagupan City National High School. Hindi po pwedeng magbaba dito na part at iniwas po natin sila papunta doon para po hindi nila mablock yung entrance ng CTI. Naglagay rin ng traffic cones sa gitna ng kalsada upang hindi magkabuhol-buhol ang mga sasakyan na papasok at palabas ng City High. Tinatanggal naman ang mga traffic cone kung walang pasok. Maganda po sir kasi walang traffic. Mas maganda yun. Para mas maluwang yung mga sasakyan, hindi mabala sa daan. 70% raw ang itinaas sa volume ng mga sasakyan simula kahapon. Karamihan mga tricycle at motorsiklo. Pero manageable pa naman daw ang traffic. Hindi pa kasi nagbukas ang lahat ng paaralan sa lungsod. Nagdagdag po kasi tayo ng mga tao sa mga nagbukas na pong mga school at yung mga ibang enforcer po natin is yung dati ang pasok nila alas 7 is inagaan po natin sila ng alas 6 para po maagapan po natin ang traffic flow. Samantala, lumawag din ang daloy ng sasakyan sa dating bottleneck na bahagi ng Perez Rizal. 2 linya na kasi ang bukas, kaya tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan na nanggagaling sa ABF Rizal. Pero panawagan ng POSO sa mga papuntang Rizal Extension, dumaan sa Rivera Street papuntang Perez Galvan hanggang makarating sa Rizal Extension. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon.